Mainit na pinagpipiyastahan ngayon sa social media ang pagsisiwalat ni Ellen Adarna na nagtaksil umano sa kanya ang asawang si Derek Ramsey. The Philippine Showbiz List presents detalye sa cheating issue ni na Ellen Adarna versus Derek Ramsey. Ellen on Derek's alleged infidelity. Noong Lunes, November 17, 2025, sunod-sunod ang Instagram stories ni Ellen tungkol sa issue nilang mag-asawa na si Derek. Dito inakusahan niya si Derek ng fishing for sympathy. Hindi man binanggit ni Ellen ang pangalan ni Derek, ngunit malinaw na ito ang tinutukoy niya. Lalo pa at ang naturang post ay inilathala niya ilang oras lamang matapos na i-reshare ni Derek ang isang post tungkol sa mga relasyon at ang tinatawag na 6 stages of marriage, kung saan karamihan ay sumusuko sa stage 3. Ito ay ang frustration stage na ibig sabihin ay this isn't what I signed up for. Arguments sting deeper, doubts creep in, and you wonder if you chose the wrong person. Kasunod nito ay si Ellie naman ang nag-ingay. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng mga salitang the audacity, wow, the audacity era, wow, sad boy era, wow, victim, wow, sympathy fishing. Kalakip ito ang pagtawag niya kay Derek na man-child base sa iniwan niyang hashtag. Kasunod nito, nagbahagi si Ellen ng mga screenshots ng di umano'y palitan ng mensahe ni Derek at na kanyang side chick noong February 13, 2021 kung kailan magkasintahan pa sila ni Ellen. Mababasa sa isiniwalat na screenshots ang umano'y pangungulit at paulit-ulit na pagte-text at pagtawag ni Derek sa iba't ibang messaging platforms sa kanyang side chick. Ayon kay Ellen, opisyal na naging magkasintahan sila ni Derek noong February 4, 2021. Tila may halong pagpapaalala din ang mensahe ni Ellen kay Derek na dapat sana ay nanahimik na lang ito dahil may hawak siyang ebidensya o resibo tungkol sa di umano'y pagtataksil at ipinahihiwatig niyang ito ay simula pa lamang ng kanyang pagbubunyag ng katotohanan. Dagdag pa rito, tila tinutukoy ni Ellen ang di umano'y mapagpakitang tao ni Derek sa pamamagitan ng kanyang mga post, partikular ang pag-angkin na siya ay man of God. Sinasabi niya na kahit ganoon ang imahe ni Derek sa publiko, maaaring ang nag-iisang bagay na papasok sa langit ay ang account niya. Makikita rin sa screenshots na sinend ng side chick ang mga palitan nila ng mensahe ni Derek sa ibang tao at saka nagkwento na madalas daw siyang i-text at tawagan ng aktor. Nagtataka raw ang side chick kung bakit kinukulit pa rin siya ni Derek kahit karelasyon na nito si Ellen noon. Inilarawan ng babae ang sarili bilang isang seasonal friend ni Derek, isang tao na kinokontak lamang kapag kailangan siya ni Derek. Samantala sa isang video sa Instagram, inamin ni Ellen na taon na ang inabot bago niya madiskubre ang umano'y panloloko sa kanya. Hindi raw niya alam ang tungkol sa side chick ni Derek at aminadong nagulat sa kanya na diskubre kung hindi lang ito isinumbong sa kanya 3 linggo bago niya ibunyag ang naging pagtataksil ni Derek. Ayon kay Ellen, ang di umano'y pagtataksil ni Derek ay nangyari pa lamang 9 o 10 araw mula na magsimula ang kanilang relasyon. Bagamat hindi pa sila kasal noon, ipinahayag ni Ellen na kung nagawa na yun ni Derek sa kanilang honeymoon phase bilang magkasintahan, hindi niya alam kung ano pa ang maaaring mangyari sa loob ng 3 buwan, 6 na buwan o 1 taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ellen urges privacy on Derek's alleged girl. Ilang oras matapos ibunyag ni Ellen ang di umano'y pagtataksil ni Derek, ipinaliwanag niya na kahit gustuhin man ay hindi niya pwedeng ilantad ang pagkakakilanlan ng naturang babae dahil pinayuhan siya ng kanyang mga abogado na panatilihin itong pribado. Maaaring malagay siya sa problema kung gagawin niya, pero paglilinaw ni Ellen, wala sa mga babae na karelasyon noon ni Derek ang tinutukoy niya naging kalaguyo nito habang sila ay magkarelasyon. Kawawaan niya ang mga ex-girlfriend na walang kinalaman ay madamay. Sa huli, sinabi niya na kung bitch ang babae, mas bitch siya. Sa mga naipost na stories, ibinahagi ni Ellen na nakipag-ugnayan siya sa mga ex-girlfriend ni Derek sa isang group chat kung saan napatawa sila sa mga paraan ng aktor. Nilinaw din niya na hindi ang Siargao-based Swedish photographer na si Pernilla Shu ang anyay side chick ni Derek. Matatanda ang nadawit si Pernilla sa hidwaan sa pagitan na Andy Aginman at Filmer Alipayo na umingay noong February 2025. Diin ni Ellen, malapit na kaibigan si Pernilla. Ellen says Derek gaslighted her but clarifies no one is battered. Sa isa pang serye ng Instagram stories, inakusahan ni Ellen si Derek na ginagamitan siya ng gaslighting upang itago ang umano'y pagtataksil nito.
Sinabi niya na hanggang sa ibang tao na paniwala ni Derek na kanyang postpartum ang dahilan ng pagkasira ng kanilang relasyon. Ibinahagi ni Ellen ang mga ito habang sumasagot sa mga tanong ng netizens. At isa sa mga tanong ay kung humingi ba raw ng tawad si Derek o sinadyang gaslighting si Ellen hanggang sa sukdulan. Sa kanyang sagot, sinabi ni Ellen na palaging sinisisi ni Derek ang lahat at lahat ng tao maliban sa kanyang sarili. Napaniwala pa niya ang kanyang mga kaibigan at iba na ang problema ay sanhin ang postpartum ni Ellen. Bukod dito, ibinahagi ni Ellen na kanyang bagong tuklas tungkol sa umano'y pagtataksil ni Derek ay nagpapatunay sa kanyang mga hinala noon pa man. Sinabi niya na noong una, pinagniwala siyang ang tinuturing niyang side chick ni Derek ay kaibigan lamang at na para bang hindi totoo ang kanyang nararamdaman. Sinabihan pa siyang silosa o baliw lang. Nang malaman niyang katotohanan, 3 linggo na ang nakalipas. Naramdaman niyang tama siya sa lahat ng oras. Ayon pa kay Ellen, sa lahat ng taon, pakiramdam niya ay ginagamitan siya ng gaslighting. Ngunit sa huli, palaging lumalabas ang katotohanan sa iba't ibang paraan. Dagdag pa niya, nakipag-ugnayan na rin siya sa ilang ex-girlfriend ni Derek at sinabi ng mga ito ng side chick ay palaging naruroon sa buhay ni Derek sa loob ng maraming dekada. Diin ni Ellen, side chicks will always be side chicks, they will never be chosen. Ibinunyag din ni Ellen ang isang kakaibang detalye na naniniwala si Derek na may kinalaman ng isang ex-girlfriend sa kulam laban sa kanya at umano'y naglagay pa siya ng mangkok na may asin at bawang sa kanilang dining table bilang anti-kulam o proteksyon laban sa masasamang espiritu. Natawa si Ellen habang sinasabi, blame it on the kulam. Nag-post din siya ng video ng mangkok at hiniling sa may mga kaalaman sa white magic o black magic na ipaliwanag ang kahalagahan ng asin at bawang sa ganitong sitwasyon. Isa pa sa binigyang linaw ni Ellen ang lumalabas na usap-usapan sa social media na siya ay battered wife. Anya, walang katotohanan ang mga ito. Ellen reveals she and Derek no longer live together. Patungkol sa kanyang mga revelasyon, nilinaw ni Ellen na hindi niya hinarap si Derek o walang confrontation na nangyari tungkol sa di umano'y pagtataksil nito at malalaman niya ang katotohanan sa pamamagitan ng social media. Kasabay nito, ibinunyag ni Ellen na pansamantala siyang naninirahan sa bahay ni Derek habang hinihintay na matapos ang renovations sa kanyang bagong bahay. Nang matanong si Ellen ng netizen kung paano niya napalaya si Derek sa bahay kung hindi niya ito hinarap, sinabi ni Ellen, binabarangay niya si Derek ng 2 beses kung mapaalis ito. Idinagdag niya na mayroon silang napagkasunduan 3 buwan na ang nakalipas na hindi babalik si Derek sa kanilang tirahan hanggang sa siya ay tuluyang lumipat sa bago niyang bahay. Ani Ellen, hindi na babalik si Derek sa bahay habang siya ay papalipat na at tuluyan ng aalis. Ellen praises John Lloyd Cruz for being a good and present father to their son. Kasunod ng pagbubunyag ni Ellen na pinagtaksilan umano siya ni Derek, ay pinuri naman niya ang dating partner na si John Lloyd Cruz. Sa pamamagitan ng isang video ay sinagot ni Ellen ang tanong ng netizen kung kumusta ang relasyon nila ni John Lloyd. Anya, kahit nagkaroon sila ng mga hindi pagkakaunawaan noon, wala siyang masasabing masama kay John Lloyd. Nirerespeto niya ito, nilaging mabuti itong partner at ama sa kanilang anak. Hindi raw huminto si John Lloyd na magpakaama kay Ilyas na 7 taong gulang na ngayon. Ellen on why Derek missed Liana's birthday. Tila tinodo na ni Ellen ang kanyang mga pasabog. Dahil sa positibong pahayag niya kay John Lloyd, hindi napigilan ng ilang fans na itanong din ang relasyon ni Derek sa anak nilang si Liana. Noong October 23, nagdiwang ng unang kaarawan ang panganay nila. Kapansin-pansing absent si Derek sa party na inorganisa ni Ellen base sa mga litratong ipinost ng huli sa social media. Noong mga panahong yon ay maugong na ang bulong-bulungang hiwalay na sina Ellen at Derek. Kaugnay nito, tinanong si Ellen ng isang netizen kung bakit hinayaan niya si Derek na hindi dumalo sa birthday. Hindi naman niya inurungan ang pang-uusisang ito. Ayon kay Ellen, inabisuhan niya si Derek na magpunta sa birthday celebration ng kanilang anak. Ngunit nagmatigas daw ito na hindi magpunta at pinili raw nitong gawin ang ibang aktibidad. Ipinaliwanag pa niya na ang piniling aktibidad ni Derek ay paglalaro ng frisbee o golf na para sa kanya ay tila mas binigyan ng prioridad kaysa milestone ng kanilang anak. Dagdag pa ni Ellen sa kanilang pamilya, 2 lamang ang dumalo mula sa panig ni Derek, ang kapatid na babae at pamangkin niya. Binigyang diin ni Ellen na malinaw na ipinadala niya ang imbitasyon, ngunit personal na desisyon ni Derek na hindi pumunta. Ayon sa kanya, ang hindi pagdalo ay bunga ng sariling pagpili ni Derek, hindi dahil sa kakulangan ng imbitasyon. Ellen shuts down idea of second chance. Bagamat hindi niya tinukoy ang eksaktong detalye, ipinahiwatig ni Ellen na kung alam niya ang ilang bagay noon, malaki ang mababago sa kanyang mga desisyon sa nakaraan.
Sinundan niya ang sagot ng isang nakakatawa ngunit matalim na pagtatanghal kung saan inawit niya ang binagong lyrics na kantang Break Free ni Ariana Grande. Bilang dramatikong paraan ng pagpapahayag, "If you want it, take it. I should have said this before, but I just found out recently. Tried to hide it, fake it, can't pretend anymore." Habang umaawit, itinataas muna ni Ellen ang kanyang ring finger at pagkatapos ay ginamit ang middle finger na lalong nagpatingkad sa kanyang mensahe at naging malinaw ang kanyang saloobin. Derek on Ellen's alleged allegations. Sa mga aligasyong ibinabato sa kanya, iginiit ni Derek na hindi siya nagloko sa pagsasabing, "I didn't cheat, never, that's the truth." Ito mababasang screenshots na ibinahagi ni Ellen kung saan dininay ni Derek sa kanyang kausap ang mga akusasyon. Idinagdag pa ni Derek na magkalayo na sila ni Ellen ng 6 na buwan at nalaman lamang daw ni Ellen ang di umano'y ibang babae 3 linggo na ang nakalipas. Gayunpaman, nanindigan si Ellen sa kanyang pahayag at sumagot, "Push mo yan. There's your side, there's my side. There's screenshots with time and dates. Even I am now painted as a liar." Nang tanungin naman kung bakit siya nakipag-usap sa di umano'y ibang babae habang may relasyon kay Ellen, hinamon ni Derek na lumantad ang babaeng tinutukoy ni Ellen at sabihin ang katotohanan. Bilang tugon, sumulat si Ellen, "Awat na uy, deny till you die. It's your way, your truth, and your life." Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!